Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by News5. Nakakalungkot po na pangyayari ito. Tungkol sa pagpila ng mga riders para tumanggap sa 5,000 pesos na ayuda galing sa Marcos Jr. Administration. Ito, 5,000 lang ang kukunin, pinapahirapan pa yung mga tao. Hanggang may isang rider na lang naman namatay sa kahihintay. Ganyan ka maawain ang administrasyong ito. Pakinggan natin itong mga nagrereklamo na mga riders. Ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi ka tulad ng nakarang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Stop muna natin, gawa tayo ng paraan para mapadali. 11 ng umaga. Hanggang ngayon. Hindi pa nakukuha yung 5,000. Hindi pa. 5,000 lang kukunin. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, ganun na lang. Hindi nila naisip yun. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Ilang oras ka na nakapila? Almost 13 hours po. 13 hours. Yes. Bakit umabot ng nagtyaga ng ganong katagal? Dahil sa 5K na yan! Gcash, online wallet. Para walang pila. Para walang pila. Para walang naghihintay dito ng mga tao! Meron na po, may namatay na po dito sa lugar na to. At sumalangit ang kanyang kaluluwa. Ayun po. Dahil sa sobrang Sa init po, sa sobrang lakas ng init. Lahat po ng rider dito ay naiinitan at napapagod. At nauuwaw. Walang libreng tubig! Anong oras kayo pumila? Alas 6 po ng umaga. Tapos, alas 12:30 ng gabi, Ngayon na kami na-releasean. paano bang bakit umabot ng ganito kahaba? Medyo mas mabagal yung proseso natin ngayon eh. Mabagal talaga yung proseso. Tapos yung ang napakasakit pa doon, may namatay pa na isa. Pero napakasakit doon. Isa sa kasama namin na namatay. Inatake. Wala. Mabagal talaga yung proseso sa loob. Wala. Mabagal. Tapos, biro mo, alas 6 pumila. Ngayon lang nakakuha. Alas 12 na ng gabi. 12:30 na, di ba? Napakabagal talaga, sir. Dito natin makita kaibahan. Pamamahala ng ating Tatay Digong. Pandemic yun 2 taon. Sa umpisa, may sigalot. Ilang nagawan ng paraan. Kaya yung mga ayuda na yan, hindi na pumipila ang tao, di ba? Dinidiretso na sa e-wallet, GCash, o bank account. Nakasurvive tayo nung pandemic dahil meron tayong matinong leader. Magaling, madiskarte. Ito ngayon, I don't know, how will you describe this administration? Kung ako mag-describe, maawain! Mapagmahal! Ano pa? Ito kasing leader natin hindi nagdaan sa hirap Lumaki siya sa layaw. Hindi niya naranasang nagutom. Hindi niya naranasang pumila. Ano pa? Wala, kaya hindi siya makarelate sa mga mahirap. Ay, ang kanya lang maka-announce. Ayuda tayo. Yun na. Mag-vlog siya. Pag naka-vlog siya, happy na yan. Accomplishment ko na naman yun. Kaya lang on the ground, hindi niya alam yung nangyayari. I don't know kung alam niya itong namatayan ng isang rider. Pero alas 6 ng umaga, nakapila na. Natanggap na lang alas 12 na ng hating gabi. Woo! So, yun, nakakalungkot yung namatay, inatake dahil sa init. Di ba? Summer ngayon. Grabing init. Sana hindi na ito maulit. Ano pa, I think early this year or late last year,
sa Cebu, mayroong isang ginang. Ganyan din, nakipila. Yung pinilaan niya yung tulong ng gobyerno nang dahil sa nasira yung bahay niya nung Bagyo Tino. 5,000 lang yung kukunin niyang ayuda sa taas ng pila na hinimatay hanggang namatay. Kawawa yun dahil may 4 na anak eh. Isang ginang na batang-bata pa, namatayan. So ano ngayon? Speaking of namatayan, mga kababayan natin sa Middle East, 20 kabaong bangkay, inipon, inuwi dito. Wala man lang salita ang Pangulo, ang mainstream media, hindi man lang ibinalita, itinago ba? Buti na lang at age of social media ngayon, lumabas yung mga video, kawawa, mga bangkay. Yung isa pa daw doon, kwento ng isang OFW as early as January this year, nalaman niya na may cancer siya, stage 4. Alam niyang mamamatay na siya, palagi daw humihingi ng tulong sa embassy na kung pwedeng maiuwi siya para makita niya ang pamilya niya bago siya mamatay. Hindi natulungan. Kung si Tatay Digong pa yon, nako, yung mga pagdating ng 20 kabaong, sabi ng isang OFW, sasalubungin niya ni Tatay Digong at hahalikan niya bawat kabaong. Ganyan po kamahal ni Tatay Digong ang ating mga OFWs. Tapos ito ngayon, namatayan na nga, wala lang, tahimik lang ang palasyo, hindi man lang. So, ang layo, itong administrasyong ito. Talagang budol-budol. Akala ko, ito ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Bayan babangon muli. Ang nangyari, bayan bumabaon muli, lalo na sa utang. Mga kababayan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang among gihatag nga yero sa nagpatindog sa balay. So yan na ning pag-aatupan. Kay nakig-ipon lang ni siya sa iyang ugangan. Ugang ako. Nangapas. Ug karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Salamat kayo sa kuan sa yero nga gitabang og niya na nakabalay na gid ko nakatop na gid ko. Og daghang kayo salamat. Salamat pod sa sa Ginoo og sa nagpunsurani og sa nagtabang pud ani. Daghang kayo salamat. Lagi. So unsa day imong panginabuhian Raya? Kuan ra kining nagtrabaho ko karon diya sa agar diya sa kuan So sa nga kumpanya Agarwood. so kuan gyud kanang ma-short pa gyud ang imong Ma-shirt pagid siya. sweldo. Oo, So taman ra gyud sa pagkaon. taman ra gid sa pagkaon gyud. So pila na imong anak ya? Kuan tulo na akong anak.
Tanan na nag-eskwela, Taran ang duwa ga eskwela, ang isa dili pa. ang isa di pa kay gamay pa man. So salamat kayo.